Nagtataka naman siyang tiningnan nito. How, how about you? How about me? He smiled wickedly. Ako nang bahalang tumapos nito. I can fake you now. I'm sure I will just hurt you. Tila napapahiyang tumango ito. Ayaw niyang masaktan ito. Alam naman niya na hindi pa rin ito nakaka-recover. Hindi naman niyang gustong pahirapan ito. Magpahinga ka muna, babe. Ihahanda ko lang ang dinner natin. Huwag ka na munang tumayo, okay? Diyan ka lang humiga. Sige. Pwede ba ako magsuot kahit t-shirt man lang? Pwede naman. Nangingiting sagot niya at kumuha sa closet nito. Pwede bang magsuot ka naman kahit shorts lang pagbalik mo? As you wish, baby. Mabilis na natapos niya ang paghahanda ng dinner nila ni Catherine at nilagay yon sa malaking tray. Dinala niya yun sa kwarto ng dalaga at magkasabay silang kumain. Paminsan-minsan sinusubuan niya. How he loved to serve her like he was her slave and she was his queen. Yes, his queen. Bagay na bagay sa dalaga ang tronong yun dahil ito lamang ang tanging nagre-reyna sa puso niya. Kinabukasan nagising si Catherine na mag-isa sa kanyang kwarto. Iginala niya ang pangningin at wala dun si Ram. Nagtaka siya. She thought he sleep with her. Bago siya makatulog kagabi, katabi niya ito. Oo, nakatulog siya sa paghagod nito sa mahabang buhok niya. And she also remember him singing lullabies for her. Lokong yun. Ano siya? Bata? Ngunit na-attach naman siya sa ginawa nitong pag-aalaga sa kanya. Pakiramdam niya, babasagin siyang gem na iniingatan nito. Nakita ulit niya ang side nito na sobrang maalaga at maalalahanin. Yun ang nakilala niyang si Ram noon. Ganun talaga ang binata. Natatandaan niya dati na minsan siyang mapadapa. Agad na dinaluhan siya nito at pinatahan. Ayos lang to. Malayo to sa atay, baby. Tahan ka na, okay? Yun ang mga sinabi nito sa kanya noon habang nilalagyan ng band-aid at alcohol ang sugat niya. Siya naman lalo pang umiyak. Paano ba naman kasi nilagyan pa nito ng alcohol ang sugat niya? Mas lalo lang humapdi. Napangiti siya sa alaalang yun. Kapag kuwan, nag-inat siya at bumangon na sa kama. Tinungo niyang bintana at hinawi ang kortina. Sinalubong siya ng sinag ng araw. Hindi pa naman mainit ang sikat ng araw. In fact, masarap yun sa pakiramdam. She felt good and wonderful. Ang sarap ng gising niya at higit sa lahat, ang ganda ng umaga niya. Naglakad siya palabas ng kwarto. Wala siyang naririnig na anumang ingay. Marahil natutulog pa ngayon si Ram. Naisip niyang puntahan ito sa kwarto nito. Hindi niya kabisado ang mga silid sa bahay na yon, ngunit malakas ang pakiramdam niya kung saan ang kwarto ng binata. Ang silid na yon ang nasisiguro niyang kwarto ni Ram. Hahawakan pa lang niya ang doorknob nang biglang bumukas ang pinto. Napasinghap siya. Nakaboxer lang ito, pupungas-pungas pa at halatang kagigising lamang. Catherine, anong ginagawa mo dyan? Nakatayo, ano ba nakikita mo? No, I mean, gising ka na. Oo, gising na ako. Kita mo naman, mulagang-mulaga na nga ako, diba? Mukha ba ako natutulog na nakamulat ang mata? Pilosop ang sabi niya. Agang-aga pinupulusopo mo ko kung halikan kaya kita dyan, bakit hindi mo kaya gawin? Why not? Gusto ko kayang halikan ka. Oh yeah, kahit hindi pa ako nagtututbrush? Yeah baby, kahit hindi ka pa nagtututbrush. Lakas talaga ng tama mo sa akin no? Malakas talaga. Kaya ka nga nandito sa isla ko Natawa ang pinaghahampas niya ito sa dibdib. Sige babe, panggigilan mo pa ako. Libreng-libre ka sa mga pinaggagawa mo. Loko. Inihiga siya nito sa kama at they were so intimate. Para naman kasi sila mga bagong kasal kung umasta ng sandaling yun. Tila hindi sila mag-aaway nung nakaraang araw. Parang pusa pa nga siya na gustong kalmutin lagi ang mukha nito. Nahigit niya ang hininga nang maramdaman niya ang unti-unting pagkabuhay nito. Catherine, wait. Why? Hindi ka pa pwede. Alam kong hindi pa magaling ang sugat mo. Hindi natin pwede gawin to, masasaktan ka. Ano lang gagawin natin kung hindi tayo pwedeng gawin yun? Maybe we should talk? Talk? Mag-aaksaya lang tayo ng laway. No. Mahalaga ang pag-uusapan natin. Tungkol saan ba? Tungkol sa atin. So, papayag ka na ba maging akin? Hindi ba inangkin mo na ako? Balik tanong niya dito. Yes, pero hindi pa natin napag-uusapan ng tungkol sa pagiging official natin. Hindi ko pa nalalaman ang sagot mo. I want you to answer me.
If it's a no or yes. If yes, then we are official couple. But if your answer is no, then you have no choice but to accept. Ngek, ganun din naman pala kahit mag-yes o kaya mag-no ko. Iisa lang kababagsakan ko, ikaw pa rin. Para wala ka nang lusot sa akin, di ba? So ano na, is it a yes or a no? Sa tingin ko, hindi mo na kailangan pang itanong yan. It's a yes. Wala nang bawian yan ah. You're stuck here with me. Habang buhay? Yes. Hindi mo na ako iuwi sa amin? Sa ngayon, hindi mo na. You will be here with me as long as I want you here. Paano kung hindi mo na ako gustong ibalik sa amin? I have my own life there, Ram. Hindi naman pwedeng habang buhay ako dito. Alam mo ba kung bakit ako nagagalit sa'yo? Kasi parang tinatanggalan mo ako ng freedom. Pakiramdam ko magiging alipin mo ako. At kailangan ko magpanipula o magpasakop sa'yo. I felt like I'm gonna be a submissive and you're the dominant. Isa pa, alam kong naghihiganti ka lang sa akin. Kaya nga pinadukot mo ako, right? Hindi ko lang alam kung may iba ka pang gustong gawin sa akin. Meron ka pa bang ibang plano sa akin? Yes, but that is to marry you. You will marry me? Kung papakasalan mo ako, kailangan mo muna akong iuwi sa amin. Aba, ayoko ng civil wedding lang. Sino ba nagsabi na civil wedding lang? Siyempre, alam ko naman kung anong gusto mo. Dapat lang. Malaki ang atraso mo sa akin. Balak mo pa yata akong iburo dito sa isla. Ha? Wala akong balak na ganun, babe. Hindi mo naman na yata ko naiintindihan eh. Hindi siya sumagot, niyakap siya nito. Hindi mo nga ako naiintindihan. You think na hindi na kita ilalabas sa islang to? Funny, babe. Siyempre, may balak naman ako na ilabas-labas ka sa isla. Hindi naman tayo dito maninirahan. At makikita mo pa ang parents mo. Makakasama mo pa ang mga friends mo at makaka-attend ka pa ng parties. Bakit? Ano ba akala mo? Wala. Catherine, mahal kita. Mahal na mahal kita. Masaya ako nandito ka sa tabi ko. Ayoko muna sana na maputol muna ito. So please, bear with me. Let us enjoy what is happening now. Mag-enjoy ka lang dito sa isla. Isipin mo lang na nagbabakasyon ka lamang dito nakasama ang nobyo mo. Yun lang ang isipin mo sa ngayon. Forget all the things that you worry about. Huwag mo munang isipin kung ano mangyayari bukas. And don't worry about your parents. Ako na ang bahala sa bagay na yun ha. Just let me be with you. Can you do that? Tumango siya, naantig ang kanyang damdamin sa mga salitang narinig niya dito. Pakiramdam niya desperado talaga ang binata na makasama siya. Pero ang inisip lang niya ay ang mga masasamang bagay na gagawin nito sa kanya. At ang umisip ng paraan kung paano matakasan ito. He just want her to be with him. Ang makasama siya ay napapasaya na dito. That makes her heart ache for him. She felt so bad. Bigla din niyang naisip ang ginawa niyang pananakit sa damdamin nito ilang taon na ang nakaraan. That must be hard for him. She hurt him too much before. Ngayon lang niya napagtanto ang bagay na yun. Nasaktan niya ito noon. Yumakap siya kay Ram. Mahigpit na niyakap din siya nito. Pagkatapos ng ilang segundo, kumawala siya sa yakap nito. May gusto lang siyang linawin dito. Ram, nasaktan ba talaga kita ng sobra noon? Yeah, pero tanggap ko na yun ngayon. Are you still mad at me because of that? No. Sabi ko, tanggap ko na yun ngayon. Kung ano man nangyari noon sa atin, tadhana na mangyari yun. Hindi ko na makuha pang magalit sa'yo because you're here with me. Really? Yes. Huwag mo nang isipin ang nakaraan. What matters now is we're together. We'll be happy together. That's a promise. Naniniwala ka ba? Yes. Siya, mag-almusal na tayo. Baka kapag di ako nakapagpigil, ikaw pa ang maging umagahan ko eh. Sige. Pagkatapos sila kumain ni Ram ng almusal, niyaya siya nito sa tabing dagat. Magsiswimming daw sila. Swimming? Baka ang pagsiswimming na sinabi mo, mauwi sa ibang bagay ha? Promise, magpipigil ako, pero mag-promise ka sa akin. Napipigilan mo rin ako. Baka mamaya ikaw masisid ko. Loko ka talaga. Pero yung totoo, may bala ka bang manisid mamaya? Depende, kung handa ka bang magpasisid eh. Hindi na sila nag-abala pang magpalit ng suot. Kung ano ang kasalukuyang suot nila, ay yun na ang suot nila na magpunta sa tabing dagat. Sakay pa siya sa likuran ni Ram habang papunta doon. They were so happy together.
Panay ang palitan nila ng joke sa daan. At nang makarating na sa dagat, ay walang katapusang habulan sa dagat. Ay pagsasabuyan ng tubig ang ginawa nila. Mabuti na lamang at may sunblock na iniabot sa kanya si Ram. Ini-apply niya yon sa buong katawan niya. Nagdala na rin siya ng snacks doon. Kapag napagod sila, pupunta lang sila sa isang malaking puno at doon nila kakainin ang dala nila. Kahit walang sense, pinag-uusapan nila. Tulad na lang ng, alam mo ba kung bakit ako gwapo? Ah, bakit? Kasi maganda ka, bagay tayo, bagay na bagay. May pagmamayabang na sagot nito. Ha? Anong connect? Wala na akong maisip eh. Alam mo, ilang jokes na ang namatay sa'yo ngayon. Hindi ka talaga pwedeng joker eh. Pasalamat ka't gwapo ka. Yun na nga eh. Pasalamat ka rin dahil gwapo ko. Siguradong kapag nabuntis kita, kasing gwapo ka magiging anak natin. Ang hangin talaga. Mahangin pala ha? Natatawang nilapitan niya ito at kiniliti. Brahms, please stop! Hindi kita titigilan. Maligo ka lang ha, gusto mo bang paliguan kita? No thank you. Baka mapatagal pa ako sa banyo. And why is that? I think you know naman. Bakit nga? Alam mo na, baka hindi ka makapagpigil. Sabay nguso sa harapan nito ang namumukol. Nanlaki ang mga mata nito, natatawang tumakbo kaagad siya papunta sa kanyang kwarto sa takot na kilitin na naman siya nito. At naligo na siya. Hay, ang sarap ng pakaramdam niya. Naisip niya habang nasa ilalim ng shower at tumutulo sa kanya ang tubig na nagmumula doon. Kinagabihan, kakatapos lang nilang mag-dinner ni Ram nang utusan ulit siya nito na maghugas siya ng plato. Siyempre, nag-alma muna siya. Ba, sa ganda niyang yun paghugasin na naman siya nito ng plato. Tama na yung isang beses. Ano, maghugas ka ng plato o makakatanggap ka sa akin ng punishment? Akala nito matatakot siya nito sa punishment. Nek-nek nito. So, she chose the punishment. Punishment, ikaw na maghugas niyan. I'm so tired. Okay, you want the punishment ha? Sige, pumunta ka na sa kwarto mo. Doon ko ibibigay ang punishment mo. Bakit sa kwarto pa? Pwede naman siguro sa living room na lang. Oh, gusto mo sa living room ha? O sige, go there and wait for me baby. Get ready ha, tatapusin ko lang ang paghuhugas. She want punishment ha? Ibibigay niya ang gusto nito. Gustong mapatawan ni Ram sa naiisip niyang punishment. Mas pinili nito ang punishment kaysa sa maghugas ng plato. Akala siguro nito, madali lang ang punishment niya. Napangisi siya habang ini-imagine na ang magiging itsura nito. Kainaman na babaeng yun. Kababaeng tao, siya pa ang aasahan pati sa paghuhugas ng plato. Kung di lang niya talaga mahal yun. Pagkatapos maghuhugas, pinuntahan niya na si Catherine. Ngumiti siya na makita siya nito. Ano, handa ka na ba? Yap, ano bang punishment yan? Sagutin mo muna ang tanong ko kung handa mo nang tanggapin ang punishment mo, kapalit ang hindi paghugas ng plato. Natatawang tumango ito. Yes, sir. Sige, tumawa ka lang, babe. Tingnan natin kung tumawa ka pa mamaya. Sabi niya sa sarili. So, let the punishment begin? Pinili ni Catherine ang tanggapin ang punishment kaysa sa paghuhugas ng plato dahil akala niya simple lamang yun. She thought that punishment is just a kiss o kaya ay kiliti ng 5 minuto. Ngunit malayong malayo sa iniisip niya ang parusa na natanggap niya. Hindi lamang 5 minutong nagtagal ang parusa nito. Mas matagal pa sa hindi niya talaga inasahan. Gusto niyang magsisigaw sa galit at sa sobrang frustration dahil sa mga ginagawa ni Ram kanina pa. Mahigit 3 oras na yata nitong ibinibigay ang kanyang punishment na yon. Pero tila wala itong balak na tantanan siya. Ram naman, maawa ka na. Please, huwag mo na ako pahirapan ng ganito. No, hanggang madaling araw ko to gagawin. Para next time, sumunod ka na. At alam mo mga punishment na haharapin mo. At para matuto ko na rin na maghugas ng plato. You're a woman pero paghugas ng plato di ka maalam. Promise, I'll follow you next time. Pinili ko lang naman ang punishment kasi I'm so pagod na. Ram naman. Yes, kaya sa susunod, tanggapin mo yung mga orders mo. But you must accept this punishment first. Ito ang ginusto mo eh. Ram. At nagsimula na ang parusa. At nang malapit na itong matapos ay bigla na lang tumigil si Ram. Nagmulat siya ng mata at nakita niyang ngingisi-ngisi ang binata. Nabitin ka no? Naman Ram, kainis ka naman eh. Humalakak ito. Ano ba naman Ram? Nakaka-frustrate ka na. Why don't you give it to me?
Ilang oras na tayo sa punishment na to. Mangyak-ngyak na sabi niya. Imbis na mabahala, tinawanan lang siya nito. Pagkatapos agad din naman nagseryoso. Okay, alam kong sobra yung punishment na yan. And I also reached my limit. At hindi na siya nito pinaghintay pa, ibinigay na nito ang kanina pa niyang hinihintay. Biglang nawala ang lahat ng kanyang frustrations. Hinigitan pa nito ang pagbibigay sa kanya ng isang kaligayahang ngayon niya lang naramdaman. At pagkatapos sa pangyayaring yon, siya na lagi ang nagpipresentang maghugas ng plato. Tuwing pagkakatapos nilang kumain, siya nang naghuhugas. Hindi na niya hinihintay pa na sabihan siya. She had learned her lesson. Hindi na muli siya tatanggap ng punishment dahil ganun palang parusang ibibigay nito sa kanya. Oh my God, kundi lang dahil sa punishment na yun, hindi niya gagawin yun. She will not wash dishes like her maids do. Ayos marunong ka na. Mukhang sanay ka na maghugas ng plato Yeah, right. Pwede na nga ako mag-apply ng dishwasher Magkano ba ang sahod ko sa ginagawa mong to? Tama na ang 150 kisses sa'yo. Nek-nek mo, ikaw lang ang ginaling. 2 days na mula nang ikama siya nito at yun ay noong gabi pa ng pagbibigay nito sa kanya ng punishment. Hindi naman yata siya nagiging addict sa ganun. Pagkatapos mo sa paghuhugas, lalabhan mo naman yung mga damit at yung mga pambaba mo. What the? Anong sinabi mo? Ako paglalabahin mo? You heard it clearly, babe. What the? Huwag ka na nga diyang magmura, babe. Just do what I say. O kung ayaw mo, pwede naman ako na gagawa niyan. Pero alam mo na mangyayari, di ba? Napamura siya ng mahina. Gusto sana niyang isipin na ginagawa lang siya nitong maid. Pagkakuha niya ng mga kasuotan na ginamit niya, dinala niya yun sa banyo na ginagamit niya. Doon siya maglalaba. Pwede naman sigurong sa bathtub na lang siya magkusot. Ano bang alam niya sa paglalaba? Wala. Hindi pa niya naranasan na maglaba sa buong buhay niya. Kawawa naman ang kamay niya makakaranas na magkusot ng damit. Naalala niya na wala nga pala siyang sabon na gagamitin. Lumabas siya sa kanyang kwarto at pumunta sa isang cabinet sa kusina kung saan may mga sabon na nakalagay. Naramdaman niya si Ram sa likod niya. Tutulungan na kita. Galit ka ba? Hindi. Humara ka sa daan ko. Bakit? Galit ka? Hindi nga sabi ako galit. Padaanin mo nga ako. Hindi ka galit pero hindi ka makatingin sa akin? Okay, ano bang gusto mo? Wala, tinatanong ko lang kung bakit galit ka. I'm just joking. Nang sinabi ko maglaba ka ng clothes mo, tinitingnan ko lang kung ano magiging reaction mo. Hey, huwag ka naman magalit. Umimik ka naman. Ewan ko sa'yo. Buong araw siyang hindi inimika ni Catherine. Nabahala siya. Hindi siya makakatulog ng gabing yun. Anong gagawin niya ngayon? Wala naman siya talagang balak na paglabahin ng dalaga. Siya naman sanang gagawa nun. Pero hindi niya alam kung bakit bigla na lamang niyang sinabi yun. He just want to make a joke. Natutuwa lang kasi siyang makita ang dalaga na naghuhugas ng plato. Just imagining her doing those household chores makes him grin for ear to ear. Ngunit mukhang dinibdib ng dalaga ang biro niya at tinotoo. Nang katukin niya ito sa kwarto nito para sabay silang kumain, hindi siya nito sinagot. Bakit pa kasi niya nabiro na gano'n ng dalaga? Ang hangal mo kasi, may pagbiro-biro kapag nalalaman Hindi pa siya nakontento at tinuktukan niya ang ulo. Maya-maya nagdesisyon siyang bumaba upang uminom ng alak. Makakatulong yun sa kanya para makatulog naman siya. Nakaramdam ng gutom si Catherine kaya nagdesisyon siya na bumaba. Siguro tulog na ngayon si Ram. 10:30 na. Tinis lang niya ang huwag lumabas para hindi ito makita. Matapos na utusan siya nito na parang maid, basta na lang siya yung palalampasin. She was a heiress at hindi dapat niya nararanasan ang pinapagawa nito. But in the brighter side, may maganda namang idinulot ang paglalaban niya ng kanyang mga damit. She learned how to wash her clothes kahit sa bathtub lang siya naglaba. Pagkatapos niyang kumain, hinugasan niya ang ginamit na plato at kutsara. Then, she drank a glass of water. Nang makarinig siya ng papalapit na yabag. Kilala niya yon. Malas niya. Gising pa pala ang tinamaan ng loko. Catherine. Bakit? Hingi ka ng sorry? Wag na. Just a waste of your saliva. Wala akong balak na makapagbati sa'yo. Catherine naman, nagbibiro lang naman ako Che, hindi nakakatuwa ang biro mo. Nasabi ko na ba sa'yo na hindi ka pwedeng maging joker? Hindi talaga bagay sa'yo kasi hindi ka nakakatawa. In fact, nakakainis ang sinabi mo. Ano bang gagawin ko para mapatawad mo ako? Tumingin ito sa kanya na parang nagpapaawa.
and it's working. Pero tinikis niya ito. Wala kang kailangang gawin. Sabihin mo lang kung anong gagawin ko para mapatawad mo ako, babe. Don't babe me, hindi tayo magnobyo. Akala ko ba tayo na wala na may mangyari sa atin? Wala naman ako sinabi na nobya mo na ako ah. Ang sabi mo lang, yes, wala kang sinabing nobya na kita, but I remember telling you that you are mine starting that day. Basta I won't forgive you. Catherine, don't do this to me. Sabihin mo lang ang gusto mo at gagawin ko. Sabi mo kahit ano ha? Sige, iuwi mo ako sa amin at quits na tayo. O wag naman ganyan. Di patawihin mo na lang ako at babalik ako sa kwarto ko. Sinubukan niyang lumusot sa hinaharangan nito, ngunit matibay ang palanggan nito. Hindi talaga siya padaanin. Napasinghap siya. Biglang naglaho ang anumang galit, hinanakit at inis niya kay Ram nang magtappo ang kanilang mga labi. Mariin siyang napahawak sa braso nito. Pakiramdam niya ay kakapusin siya ng hininga. Nabigla siya nang binuhat siya nito at inihiga sa malaking mesa. Ram. She called his name softly, shyly. Do it. Maya-maya lang isinundan siya ni Ram. Hingal na hingal itong umupo. The time na nakarecover siya, bumaba siya sa lamesa at malakas sa sinampalang binata. Tila na siya kito. Bakit? Na-disappoint ba kita? Pwede mo namang sabihin ng maayos. Hindi yung basta-basta mo lang ako sinasampal. Hindi yun. Ano? Ginagamit mo yun sa akin. Akala mo hindi ko alam? Ha? Ano bang sinasabi mo? Huwag ka na nga magmaang-maangan pa dyan. Hindi ako nagmamaang-maangan. Hindi ko alam sinasabi mo. Oh really? Ginamit mo yan para ma-distract ako. Nung sinabi ko na iuwi mo ako sa amin. Bigla mo na lang akong hinalikan. Ginamit mo yan dahil akala mo mapapatawad kita. Matapos mo akong gawing utos-utosan, ginaling ka. Hey, huwag ka naman magalit ng ganyan. Hindi ko ginagamit yun sa'yo. Anong tawag mo doon sa ginawa natin? May halong pagmamahal yun. Catherine, inirapan niya ito. Asus, classic line. Sinasabi mo lang yan para ma-distract mo na naman ako. I'm not distracting you. Sinasabi ko lang sa'yo yung totoo. Please, huwag ka na magalit sa akin. Kung gusto mo, babawi ako. Utusan mo lang ako. Ipagawa mo sa akin kung ano mang gusto mo. Pero wag naman yung hinihiling mo kanina. Hindi ko pa kayang mahiwalay ka sa akin, babe. Please naman, oh. Sige. I will forgive you in one condition. Sige, what is it? Make love to me until morning. Namilog ang mga mata nito. Ngumisi siya. Hindi ako nagbibiro.